Mainit na umaga ang bumungad sa mag-asawang Lakan at Dayan. Walang kupas Dayan. Ang ganda mo'y hindi ko pag-asawaan. Bolero ka naman. O siya na, ako'y magagayak na muna. Kung ganun ay, ako rin ay magagayak na. Sa paggalugad ni Lakan, di nito napapansin makakita ng isang uwak na tila sinusundan ito hanggang sa... Sinusundan mo ba ako? O baka nga riyan? Huwag kang matakot. Mabuti akong dayok. Maniwala ka sa akin. Sa tingin mo ba na sa ginawang pagmamasid na walang pahintulot, pagkakatiwalaan pa rin kita? Tulungan mo ako at gagantimpalaan kita ng higit pa sa iyong iniisip. Bahala ka dyan. At maghanap ka ng tutulong sa'yo. At baka ko yan namin pa ng aking asawa. Pagbabayaran mo ito. Patuloy na sinundan ni Elise si Lakan nang hindi ito nakikita. Nakita ko rin kayo. Sa tingin nyo, ganon-ganon na lang yun? Diyan kayo nagkakamali. Pagdating ng panahon na tayong papakasal na, at ikaw na ang aking magiging kabiyak, pangako ikaw ay aking iingatan. Pinapangako ko rin kapag tayo umabot sa panahon na iyon, magkakaroon tayo ng ating pamilya na ating itataguyod sa hirap at ginhawa. Pinangako mo palang ligtas ang iyong asawa? Tignan natin. Nagtagumpay si Elise na matagpuan ang kinaroroonan ni Dayan at Lakan. Sinubukan pumasok ni Elise sa silid ni Dayan, ngunit Hindi ka talaga nagtigil. Tingnan natin kung hindi mamatay ang asawa mo sa sumpang binitawan ko sa kanya. Mawawala lang ito kapag ako'y iyong napatay na. sa galit niya ay gusto niya itong patayin. Ngunit bigla itong naglaho. Hindi. Hindi to maaari. Hindi ka maaaring mamatay, mahal. Nagdasal ng nagdasal si Lakan upang humingi ng tulong at lakas na makakatalo kay Elise. Kinabukasan, may liham na nakaiwan sa kanyang pinto. Ito ang Diyos ang kagubatan sa bundok. Kapag napagtagumpayan mong magpunta rito, ikaw ay aking bibigyan ng kapangyarihan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Lakan upang magpaalam kay Dayan sa kanyang tutunguhin. Siya ay nagpasama sa kanyang mga katribo. Aabutin sila ng ilang oras bago makapunta roon. Para saan ba ito, Lakan? Ganyan kaligaga sa bundok na yun. Oo nga, sa tingin mo ba makakauwi pa tayo ng buhay sa gagawin natin? Kung wala kayong tiwala sa lakas nating apat, ako na lang ang sasama kay Lakan. Magsitigil nga kayo at samahan niyo na lang ako. Sa wakas, Lakan, dito na ang iyong tunguin. Sandali lamang. Sana hindi ako nalilang sa aking nabasa. Mahusay bata, sa iyong paglalakbay na ipakita mo kung gaano ka kadakila at katapat sa iyong minamahal. Gagantimpalaan kita ng isang singsing kung saan magagamit mo ito upang matanang iyong mga kalaban. Maraming salamat. Ito'y gagamitin ko gaya ng iyong sinabi. Bilang kapalit, kapag ikaw ay nakapatay ng kung sino man kasabay nito ang kamatayan mo. Bibigyan ko ng basbas sa mga kasama mo bilang sila ay nagpakita ng pagiging matulungin sa kapwa. Kinabukasan, natagpuan niya si Elise at ginamit ang singsing. Ngayon tayo magtutuos. Hanggang sa Ngayon ko magtatapos! Kaniwala sa aking isinambit. Walang sumpa ang asawa mo. Anong sinasabi mo? Walang nakuwang sumpa ang asawa mo. Sa pagkamatay ni Elise, bigla ring natumba si Lakan. Kinupad ng Diyos ang kahihinatnan nito kung siya ay makakapatay. Mamahal ko, asan ka na ba? Ilang araw ka nang hindi pa nakikita. Di ba naisalaysay ni Lakan ang nangyari? Bakit? Anong nangyari? Bakit naglilihim si Lakan sa akin? May bumisitang makapangyarihang diwata at sinabing ikaw ay nilagyan ng sumpang pangkamatayan kaya't naghahanap ito ng paraan upang makaganti.
Sinama niya kami sa Diyos para humingi ng basbas at kapangyarihan. Kahit ngayon ang inaasahang laban ng dalawang ito. Sa paghahanap nila, nang walang kahirap-hirap, lumantad ang dugoang katawan ni Elise na humihinga pa rin, katabi ang bangkay ni Lakan. At dito nagtatapos ang epikong Gantimpala.